Punuan na naman ng mga bus terminal dahil sa mga humahabol namang makabiyahe bago ang bagong taon. Kasama sa kanila ang ilang hindi na nakaalis nitong Pasko dahil naubusan ng bus. Meron ding mga na-scam ng peking ticket. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Malungkot ang Pasko ng ilang pasaherong stranded sa BFCT East Metro Transport Terminal sa Marikina. 5 days na kami dito, stranded. Dito ng Mascao, nagtatawag ng mga kamag-anak. 5 days na. Hintay namin bus, wala biyahe. Pag walang biyahe, barako doon eh. Si Albert, uuwi ng Tacloban para sorpresahin ang pamilya niya sa Pasko. Pero siya ang nasorpresa nang di natuloy ang biyahe niya noong December 24. Sana pag-uwi ko dilan 24, surprise na to. Nagwan na lang 26, wala na. Anong ginawa mo nung Noche Buena? Wala lang. Si Mang Joaquin naman, December 23 ang biyahe papuntang Rojas City. Pero inabisuhang naurong ito ngayong araw. Dahil daw wala daw ang barko sa Batangas, kaya pinauwi lang kami. Retain pa rin yung ticket namin for 26 na schedule. Tapos priority kami. Ang mga kasama ni Mang Joaquin, humanap ng ibang paraan para maunang makaalis. Ang isa raw, nakasakay ng bus papuntang Batangas Port. Pero stranded din naman daw roon. Hindi ko alam kung makaalis kami sa barko, makasakay kami. Ano sabi ng mga kamag-anak niyo na hindi kayo nakapagpasko doon? Malungkot, Kung abutan kayo ng New Year, mas lalong masakit. Kinulang sa bus. Sa tingin ko may mga lapses din sa overbooking. Siguro isa sa mga naging dahilan dito is yung special permit nila para sa mga added buses. Kaya kinulang din sila ng mga bus. Nakikipagpulong na anya ang BFCT Terminal sa mga bus company para hindi na maulit ang ganitong problema sa bagong taon. Problema rin anya ang mga scammer. 10 hanggang 15 pasahero sa BFCT ang nabiktima. Sa sobrang magmamadali nilang makakuha ng ticket, kahit sa labas na ng terminal sila nakabili, pagdating nila dito, wala talaga mag-accommodate na bus company kung hindi talaga legit yung ticket nila. Payo niya sa mga pasahero, Huwag silang bumili doon sa labas or sa kahit anong booth na walang lehitimong business transaction doon sa terminal. Sa loob talaga ng terminal dapat bumili. mahigpit naman ang seguridad sa PITX, lalo pat dagsa mga pasaherong nais magbagong taon sa kani-kanilang probinsya. Hanggang kaninang alas 2 ng hapon, mahigit 100,000 na ang foot traffic sa terminal. Gusto ko talagang umuwi kasi pag nakapag ibang bansa na ako, ilang taon na naman ako makakauwi. So sinulit ko na muna yung pagkakataon na makauwi sa pamilya ko. Dagsari ng mga pasahero sa iba't ibang bus terminal sa Cubao. Sa terminal na ito, mahigit 2,000 pasahero ang nakaalis na kaninang umaga. At daan-daan pa ang naghihintay na makasakay kaninang hapon. Sa ibang terminal naman nag-chance passenger si Veronica. Nakarga pa ang alaga niyang aso nang pumila kasama ang kanyang kapatid. Tiwala raw siyang makakasakay sila pauwi ng San Carlos, Pangasinan dahil nag-chance passenger din daw sila noong nakaraang taon. Magsa-celebrate po ng New Year with family. Andun po kasi yung mama at papa namin. inagahan niya na nung Yes po, para masulit yung vacation kasi babalik din agad after ng New Year's. Dagsarin ngayong araw ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Sampaloc sa Maynila na papuntang norte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.